So, ito na nga, flashlight nga natin. Ay, temperature pala. Wait lang. Oh, satisfy niya for me, ha? At sumabay na rin. Unified system of separation, retirement, and pension para magkaroon ng buwanang disability pension ng mga military at uniformed personnel at e-governance act na nagsusulong sa paggamit ng internet at intranet at iba pang ICT na magbibigay ng oportunidad sa ating mamamayan. Target din maisabatas ang National Land Use Act. Gusto rin ng Pangulo na amyendahan ng National Defense Act of 1955 para mabago ang military structure ng AFP at ibalik ang Mandatory Reserve Officers Training Corps o ROTC at National Service Training Program sa grade 11 at 12 sa lahat ng public at private schools. Pagpasa ng enabling law para sa natural gas industry, pag-amyenda sa Electric Power Industry Reform Act of PIRA at ang pag-amyenda sa Build Operate Transfer Law para mapabuti pa ang PPP o ang Public-Private Partnership Program. Nagsagawa ng kilos protesta ilang grupo sa Commonwealth Avenue, Bagong Zona ni Pangulong Bongbong Marcos. Kabilang sa mga hinaing nila ang pagbaba sa singil sa kuryente, paggamit ng renewable energy, pagkontrol sa presyo ng bilihin, pagpapatigil ng contractualization, rice tarification at paniningil ng karagdagang buwis. Ang grupo naman ng mga kabataan Kita niyo ba? libreng transportasyon at no tuition hike. Nasa isang bahagi naman ng IBP Road malapit sa House of Representatives ang mga taga-suporta ni Pangulong Marcos. Nanood sila ng concert bago ang SONA. Pinangahan daw ng ilan ang sinabi ng Pangulo tungkol sa kapakanan ng mga OFW, reforma sa agrikultura at access sa mas murang gamot at padamutan. Ikinatuwa nila ang sinabi ng Pangulo na hindi nito isusuko ang teritoryo ng Pilipinas. Pagkatapos ng SONA, dumating sa concert si Vice President Sara Duterte at nagpasalamat sa lahat ng tumano. I think hindi ko na kaya yung continue. Para sa ekonomiya, ang pinakamatimbang na bahagi ng SONA ni Pangulong Marcos para sa political analyst na si Professor Dindo Manhit. Pero dapat daw abangan ng mga aktwal na programa para matutunan ang mga suliranin ng bansa. May report si Katina So. Pagharap sa mga totoong issue at problema ng bansa, ito inilarawan ng political analyst at president ng Stratbase na si Professor Dindo Manhit ang kakatapos na State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Moving forward yung team ng Pangulo, pinarap niya yung mga issue na healthcare, education, yung right face-to-face classes, yung agrikultura, nandyan din yung infrastructure. Okay, hanggang dito. Shh! May ngay. Joke lang yun, be. Sorry na. Okay, papakita ko na lang sa inyo kapag tapos ko nang linisin to. At kapag nakapaglagay na ako ng bago. And then nagkwento na nga pala ako ng story. Basta panoodin nyo to. Okay, bye-bye. Wait a minute.